We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Salamat po ulit sa pagsama niyo sa amin dito sa 702 DZAS. Yan. Kami nga po inyong mga kasama, Jonathan Mortiz at Maru Cepeda Javier. Dito po sa ating programang We Can Do It. Yan. Alam niyo mga kaibigan, we are so blessed to be able to be with you even just for 30 minutes every Sunday. At ito po ay nagbibigay lakas din sa amin as we go through the week. Ang Panginoon ay very very faithful sa kanyang mga promises. Siguro sa inyo din sa inyong as you went through the rest of the days of the week, marami tayong mga nai-encounter sa buhay natin, especially itong na-experience natin na pandemic. There's so many stories going around, but then if we keep on trusting the Lord, you are safe in the hollow of His hands. Amen. Alam po ninyo, this was Sunday, no? Sunday ngayon for our broadcast. Inuulit po ulit ito kasi ng Sabado. This would be a good break for us. I hope this is a time na you're sitting back, relaxing, watching kung saan mga kayo nanonood, cellphone o kaya computer or yung mga monitors ninyo. But we are so thankful. Kwentuhan ho namin kayo ng mga magandang storya po ng Panginoon sa buhay natin, sa buhay ng FEBC ministry, and also stories coming from our friends. Kaya pwede ho kayong kumontak sa amin. Sabihin ninyo na lahat naman tayo may storya. Ayun nga. Sabihin nyo lamang po sa amin. Yes, we'll put you in. Yeah, ipagsabihin ninyo na ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, sa Facebook, at sa YouTube channel naman siya ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganun din sa Channel 185 sa GCTV tuwing Sabado, alas 6:30 ng umaga. So ipagsabi po natin yan ang ating programa. Now, ito po yung portion natin sa FEBC Radio International, FEBC International. Hindi na lamang nga po tayo ng radyo, meron po tayong Facebook, meron po tayong YouTube. Actually, meron tayong mga apps all over. Yeah. Pumunta lang ho kayo sa mga app stores ng Apple o ng Google. Makikita nyo marami yung FEBC dyan. Yan po yung ministry natin. Meron tayong ministry, mga kaibigan, sa Indonesia. At ang gawain nga po dun sa Indonesia ay marami kasing mga refugees. Sa mga areas like ngayon, nababalitaan natin uli yung Afghanistan, na kakaroon ng problema. So maraming nag-aalisan doon kasi yung takeover ng Taliban, marami na ayaw nila na ganung rulership, but we can still pray. Yes. Now, this is a reminder for us. Any one of us can be a refugee anytime. Kaya kailangan nating ipanalangin sila, suportahan natin sila, bigyan sila ng tulong, yung the legal ways paano sila makapasok sa isang bansa. So pumupunta sila sa Indonesia, kuminsan pumupunta sila sa Malaysia, pumupunta sila sa Pilipinas, pumupunta sila sa Thailand. Marami yung mga refugees, and these are people na God called us also to support, to pray for, and to assist. Yes. Alam niyo naman ang Biblia, ang Panginoong Jesus ay malapit po ang puso sa mga marginalized. And we should always be there as Christians. And ang ating pong ministry sa FEBC Indonesia ay meron hong ganyang ministry. Meron silang gawain sa isang particular people group
na mga refugees. Ayoko naman banggitin, Yes. pero nagbo-broadcast po tayo ron. May special broadcast tayo sa kanila. Kaya they're happy to be with that. You know, they're happy to hear yung pong ganito pong mga yung ganito pong mga news for us to continue our ministry sa kanila. So anyway, ito ho yung isang storya natin na gustong ibahagi sa inyo. Sa West Java, isa pong refugee ang nabautismuhan. Yeah. Ito'y nagbigay ng kagalakan sa mga manggagawa natin sa Indonesia. Amen. Yes. You know, I mean, as you see, marami tayong inaabot sa Indonesia na para makakilala sila sa Panginoon, ano. Pero hindi lamang sa Indonesia, kundi inaabot din natin yung iba pang mga refugees doon. Meron ring mga refugees na nagbibigay tayo ng mga food packages sa kanila sa isang lugar na ito. Yung FEBC team, ang ministry team natin, ay patuloy na nananalangin habang tayo nagbibigay na ipakilala sa kanila ang Ebanghelyo, ang salvation na nagmumula sa Panginoong Jesus. And maraming mga refugees doon na nakatanggap ng Biblia, nakatanggap sila ng iba't ibang mga goods natin. Ito rin po yung isang ministry na ginagawa natin doon. Bumibisita tayo sa mga pamilya. Nagtatanong sila, bakit niyo ginagawa ito? Okay? And then we always say, dahil ho sa pag-ibig ng Panginoong Jesus. Amen. And you know, they still believe in Isa. Si Jesus kasi Isa ang pangalan nila sa you know, sa kanilang lingwahe. Yeah, kaya nagiging kamay, nagiging paa, nagiging bibig tayo ng ating Panginoong Jesus sa kanila. Kaya tayo po ay nagpapasalamat pagka merong isang refugee na nabautismuhan. Amen. And yes. Hindi lamang tayo, ang buong kalangitan yes, ay the nagdiriwang. angels in heaven are rejoicing. Yeah. So yun po mga kaibigan, patuloy nyo ipapanalangin ang ministeryo po ng FEBC sa Indonesia. Marami tayong mga stations dyan. Nag-partner din tayo ng ilang mga networks na mga maliliit silang stations. Pero sabi nila, we want to have more programs coming from you. Yeah. Para continuous. So about 100 stations na nakipag-connect sa atin. That's right. Sa FEBC. And talking Indonesia. about Indonesia, Indonesian broadcast natin, naalaala ko tuloy si Mr. Sileki. Hindi mo na yata naabutan. Hindi, nabutan ko. Si Mr. Sileki? Nabutan din ng ating guest. Ganun ba si Mr. Sileki? At he's a very nice person and very jolly. At enjoy siya na isang broadcaster sa bansa ng Indonesia. So regards, kung nandyan, nakikinig si Mrs. Sileki, Pastor Sileki, mga anak niya, regards po sa inyo. Nakikinig na sila sa langit. Ganun ba? Sige. Goodbye for now. See you. Yeah. Well, alam niyo ang FEBC po at tayo, nilagay ng Diyos kung saan tayo para maging manggagawa niya. Yes. We can do it, right? Yeah, amen, amen. You can do it. We can do it. Really, we can do it too. You can do it. We can do it. Really, we can do it too. Yes, we can do it with the help of our Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. Wow, narito na tayo sa ating second portion ng ating program. At during ito ay pangalawa na, second time around. Right. At kasi naputol natin siya nung una kasi yes, nag-enjoy. merong sumulpot din.
Ganun ba? Siya po ay naging FEBC worker din. Yun, overblessed FEBC worker. Oo, siya po ay 52 years old na, bata. Oo. Pero mas bata ako dyan. Ganun ba? At taga-Caloocan siya, no? Doon siya pinanganak. At siya ay, ang kanyang husband ay si Mr. Jojo de los Reyes. Yeah. At ito ay Mascom graduate din. Ako Mascom graduate din ako tani. Mascom meted kay Lord. Nilaglag. Siya nakatapos sa Lyceum of the Philippines ng kanyang mass communication course, work at FEBC for 7 years until they moved to Singapore, and then they migrated to Canada, na nandiyan na siya ngayon sa Canada. At mayroon siyang anak na si Nate at nag-asawa na rin. And then another one is si Kish. And they are now living in Toronto, presently working with SOCAN. SOCAN, this is the Society of Composers, Authors, and Music Publishers of Canada. Let's welcome back sa ating program. Excited na ako sa kanyang kwento. Narito po, magkaroon tayo ng kwento na may kwenta sa araw na ito. Let's welcome back Terry de los Reyes. Hey! Welcome back. Kumusta po sa inyo? Ay, nako, ma-beauty pa rin. Sabi nga ng marami. Yan. But anyway, we're so glad that you're back for the second time once more, sabi nga nila. Oo nga po. Wala naman na tong third time, di ba? Oo nga. Meron pa. Nakikita na ba ako? Kitang-kita na. Oo. Medyo naputol yung kwento me before, no, during the first time. And we would like to experience more and know more about how the Lord went you through all of this, even up to now, yung mga experiences mo in the past. How did you cope up with it? Paano mo ba nilakaran ito? Paano, how did you pass all of these? And of course, you can always say with the help of the Lord. But from your own experience, ikwento mo naman sa amin. Sige po. Thank you po ulit sa inyo sa pag-invite nyo sa akin itong opportunity na makapag-share po ako kung paano po ang ginawa ng Panginoon sa buhay ko nang kinuha niya po ang aking esposo na si Jojo de los Reyes. Para po dun sa mga nakikinig o nanonood, so si Jojo po ay kinuha ng Panginoon year 2009. Massive heart attack po ito. At dito sa Canada nangyari. And he was how old? He's only 41. At ako po noon ay 40 years old. Tapos yung mga anak po namin, si Nate noon 13 years old at si Kisha 6 years old. So ito po, aaminin ko po sa inyo na it was very painful. Okay, I was broken. I questioned God. No? Yung tanong na, Lord, bakit mo kinuha si Jo? Tapat naman siya, nagsisilbi naman siya. Yung mga ganun pong typical na tanong, di ba? Andiyan naman yung ministry, hindi naman siya nagkulang. So yun lang po naman yung mga tanong ko. Bakit? Bakit? Laging ganun, bakit? So pero hindi po ako nagalit sa Panginoon. Hindi nag-create ng bitterness sa puso ko. Okay. Pero yung, as I look back 12 years ago, lalo na yung unang taon, 2 hanggang 3 taon, talagang napakahirap po. Yung way ng grieving ko at yung healing process ko, halos araw-araw po umiiyak ako. No, umiiyak ako sa Panginoon, anong oras, bahay, minsan kung saang lugar, minsan nagdadrive ako, bigla akong mapapatigil, umiiyak ako. Pero after po ng iyak ko, andun na yung mananalangin ako. No? So andun yung panalangin ko kasi parang na-release ko na uli sa Kanya eh. So sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng panibagong lakas sa araw na to. O minsan yung prayer ko, Lord, yakapin niyo naman ako, bigyan mo ako ng peace heart ko. So yung lagi pong ganon. No? Pero ano nga po ba ang ginawa ng Lord sa buhay ko?
no, at sa mga anak ko, kung paano ito nakakaharap ako sa inyo o nagpapatuloy kami ng lakad sa Panginoon. So, nung panahon na po yun, doon ko po naramdaman talaga kung paano naging totoo ang Panginoon through His Word, no, yung pangako niya. So, nung time na yon, pagbasa ko ng Bible, so doon yun, naalala ko nung sa Mark pa nga eh. Diba sabi niya, love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind, diba? Tapos, so anong ibig niyo sabihin doon? Panginoon, mahal ko naman kayo. So, dito ko nakita na, sabi ng Lord sa akin, o Terry, ngayon kinuha ko si Jojo, mamahalin mo pa rin ba ako? Pagsisilbihan mo pa rin ba ako? Yung gano'n. So, doon ko po na-realize din na, o nga, no, ang Lord ang may hawak ng life natin eh. So, ibig sabihin, si Jo, pahiram niya lang sa akin. Kaya walang forever. No? Pahiram niya lang sa akin at pinagpapasalamat ko yun kasi yun nga, no, yung 14 years na pagsasama namin. At ganun din yung mga anak natin. Pinagkatiwala lang pero pahiram lang ng Panginoon sa atin. Kasi darating yung time na kukuhanin niya tayo o kukuhanin niya yung mga esposo natin. Yun nga lang, maaga, no? Maaga kino. So yun, nung na-assure na ako ng Panginoon doon, so parang nandun na yung peace sa heart ko kasi natanggap ko na, hindi naman na siya babalik, kinuha na siya ng Panginoon, tapos na yung mission niya. Yeah. Tapos, pero sabi ko sa Panginoon, ang prayer ko, Lord, ngayong kinuha mo si Jo, tulungan mo ako kasi hindi ko kaya mag-isa. Para akong bata, no? At kada mananalangin ako, Lord, tulungan mo ako, hindi ko to kaya. So doon ko rin nakita, doon sa yung sa salita niya na, diba, yung I will never leave you, no forsake you. Yes. Totoo po yun, na hanggang ngayon, talagang hindi kami pinabayaan ng Panginoon. No, yung araw-araw na hinihingi ko ng kalakasan, ibinibigay niya yon sa araw-araw. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi lang yung panalangin ko, no. Malaking tulong po ng panalangin din ng mga kaibigan. Tulad ninyo, yung mga kaibigan, mga mahal sa buhay na nananalangin sa amin sa araw-araw. So naramdaman ko po yon, yung presensya na yon, kung paano binigyan ako ng kapayapaan sa puso ko ng Panginoon. Yeah. At isa pang pangako niya na talagang pinanghawakan ko. Sabi mo, Lord, di ba? Ama ka ng mga fatherless. Defender ka ng widows. So, sabi ko, Lord, panghahawakan ko yun. At yun po, no? So, paano siya naging ama? Although, ako yung ina at ama ng mga anak ko. Pero paano siya naging ama kay Lanit? Kasi nagpatuloy po sila. No? Nagpatuloy po sila sa walk nila sa Lord. Hindi sila nagrebelde. No, nagtapos sila ng pag-aaral. Tapos ito nga, si Nate may asawa na. Kumbaga, 24/7, ang Lord lang makakagawa noon, makakasubaybay sa kanila. Ako pwedeng panalangin lang din at pag-uusap namin, yun tungkol sa tatay nila. Pero ibig sabihin, yun po ang malaking ginawa ng Lord sa amin, sa buhay namin. At yung process, kasi death is always not easy. Balikan ko yung process na yon. Yung grieving mo, nabanggit mo nga yung grieving na yon. Syempre yung time, kind of, those are saying that, Lord, faithful naman ang asawa ko. Napakabait niya. Talagang napakabait ni Jojo. I could attest to that. Napakabait ni Jojo. Inaanak ko sa kasal itong si Terry at si Jojo. Pero marami akong kakulangan. But anyway, going back to Jojo and also your grieving process, how many years did it take you through that? Kasi I know this would be a big help also to people who are going through this same experience. This process right now. Yung processing na yon, paano yon? I know you cried out. Ano pa yung mga ginawa mong iba? It took me almost 1-2 years. Yun yung pinakamahirap, hanggang 2 taon. Kasi yun yung talagang halos araw-araw talagang umiiyak ako no? Kung paano nami-miss mo si Jo, yung mga ganun po ba. So pero, it's just normal for you to cry 2 years, right? Kumbaga, sabihin na natin yung 3 years nandun pa, pero parang naliles na. No? Naliles na. Pero ang akin po, bukod sa prayer, ito yung sinabi ko sa sarili ko na hindi ako pwedeng nakamukmuk lang o para nasa isang tabi lang.
So sabi ko, Panginoon, tulungan mo akong magpatuloy, yung magsimba ko, yung magsilbi, yun nga, yung magsilbi ako, yung ministry ko sa church, Bible study, yung ganun po ba, yung at isa pa pong parang nakita ko din na ginamit po ng Panginoon itong pangyayari sa akin. Kasi pag meron po akong nalaman din na hindi lang yung nawalan ng esposo, no? Mm-hmm. So, ayun, pinupuntahan ko, binibisita ko, tapos yung parang yun yung way pala na dahil nangyari sa akin, so nakakapag-comfort pala ako. Ginamit ng Panginoon yung sitwasyon na yun. So yun po, no? Yung malaking tulong din sa akin yun. And it's also comforting you na hindi ka lang nag-iisa. And I know it's a comfort to those people who you have visited because hindi rin sila nag-iisa. And that's very spiritual. Or is it one way of unloading what is inside? Totoo po yun. Oo, parang ano mo to, pero nagiging positive the way you would say it. Kasi gusto mo you're actually comforting yourself at the same time. Totoo po yun. Kasi kumbaga parang, siyempre iba-iba naman po yung ways ng grieving. Yung iba talaga hindi matanggap. No? Yeah. So dahil po sa testimony ko, yung pagkukwento ko ng ganyan, doon po nila nakikita na, oo nga, no, kung wala pala tayong talagang relasyon sa Panginoon, talagang, minsan dinadaan ko sa biro, baka parang sisisa na ako, Crispin, Basilio. pero yung po, no, na talagang importante yung, kumaga, parang hindi ko pinabayaan sarili ko na kailangan kang lumabas, no, magpalakas din sa iba. At the same time, napapalakas din po ako. Correct. Yung mga panahon na yon. So, yun. I won't forget that nung call mong nung nawala na si Jojo. And yung tumawag ka sa akin, nasa mall kami ng ate mo, ng ninang mo. And sabi ko, Lord, hindi ko alam anong gagawin ko, paano matulungan. Pero, basta just be a listening ear, right? Yeah, pagka ganon, pagka ganyan, just be a listening ear. To totoo po yun. Who are hurting. Hindi mo na alam sasabihin ko. Hindi ko alam sasabihin ko. I don't know what to do. But kasi hindi ko na-experience yung na-experience ko ngayon. During that time. But I was praying. We were praying. I was informing your ninang right away. That's right. And then that makes your ministry effective kasi naranasan mo eh. Opo. Diba? Opo. It's easy to tell people, ay ganitong gagawin mo ganito. Bakit? Naranasan mo na ba? Diba? Yun ang mga tanong nila sa But then you say, I have experienced it. That's why I know. Totoo po yan. I'm talking about, no? Parang in authority ka ngayon to say that, which is really very effective in the ministry. Yeah. Now, going sa pagpapalaki ng mga anak, bilang sabihin natin, a widow, how did God sustain you? Ang church, nandyan, work, the Lord has blessed you with a good job. Yeah. It's just amazing. One day at a time, right? Yun nga po siguro sa mga anak ko, yung panahon na yon hanggang ngayon. Siguro yun yung sinabi ko sa kanila, magtulungan tayo. No? Naging bukas po sila. Oo, sabi ko, Nate, Kish, hindi ko to kaya. Magtulungan tayo. So naging bukas po kami lalo, no? Yung naging open sa isa't isa kung ano yung nararamdaman namin. Kung yung panahon na yon, kung kinakailangan natin umiyak at naalala niyo papa, pag-usapan natin. Yung ganun po ba? Na hanggang ngayon, kaya ang mga bata, naramdaman nila na kahit wala yung papa nila, siyempre, yun nga, andito ako na magpalakasan din tayo, magtulungan tayo. Kung nakikita nila akong parang mahina din, so sila yung sa akin, nag-encourage sa akin. Naalala ko nga po noon, pag umiyak ako, si Kisha, gaganon niya na yung tissue, ma. Bata po siya na. Naintindihan nila. Kasi iba yung grieving nila dahil as a father. Ako, hindi lang, talagang magkaibigan kami ni Joe, best friend, tapos asawa ko pa no? Kaya yun, naintindihan nila. Pero sabihin po, sabi mo ako itatansok paano kaming inano ng Panginoon. So yun, kumbaga, sa araw-araw din,
na kahit yung pag-aaral nila, sabi ko, anong nangyayari sa inyo? Sabihin nyo sa akin, kwento nyo sa akin. O ako din naman sa trabaho ko, ano yung mga nangyayari. Pinag-uusapan po namin. Kumbaga kasi kung magsisikreto ako, o kunyari, lalabas ako, sino kasama ko, kaibigan, di ba, ganun din sila, nagiging open din sila sa akin. So, kumbaga parang, kahit ano pong sitwasyon ng buhay o yung level namin, hindi dahil mag-ina o ako yung authority, kailangan tayong maging bukas. Yung ganun po ba? Tapos yun nga, sa church, siyempre, yun, pumupunta kami, yung sabi ko sa kanila kung ano yung gift na binigay ng Panginoon sa inyo. So, magpagamit kayo. Yun po talaga music. Kasi yun ata ang naipasa ni Diyos sa kanila. Yung music talaga. Si Nate po sa praise and worship. Si Kisha naman yung pagkanta. So, yun po. So, anong instrument ni Nate? Electric, guitar tsaka drums. Oh, wow. Si Kish naman. Si Kisha, yung youth choir. Although si Kisha nagigitara din. Tapos, yung ministry na niya sa praise and worship, nagli-lead siya. So, yun naman po. Siguro tatanungin nyo, ano naman nang naipasa ko sa kanila? Yung pagiging smarte. Yung pagiging smarte, yun. Yung na yun, hindi po, biro lang po. Hindi, pero napakaganda ng gift ng Panginoon kasi music is an expression of the heart. Ay, opo. Oo. Pag tayo ay malungkot, kumakanta tayo. Pag masaya tayo, kumakanta din tayo. Opo, diba? Totoo po yun. So, doon na-express at I don't know, but it's just a special blessing. Sa akin, special blessing sa akin talagang music. Ay, opo. Totoo po yun. Minsan po, ito pa pala, may pagkakataon kami. Minsan pinapatugtog namin yung mga favorite songs ni Joe, lalo na kasi nagli-lead siya eh. Siya yung namin sa praise and worship din. So yun, parang hindi naman yung merong kang sama ng loob, no, sana hindi parang nandun yung joy, yung inner joy na kapag narinig mo yung ito yung kinakanta niya, ito yung pinapatugtog niya. So iba yung feeling na pinagpapasalamat ko sa Panginoon, Lord, salamat kasi dumaan man ako sa ganong pain, pero iba pala yung joy na binibigay mo kasi alam kong nandiyan ka, hindi mo kami pinabayaan. That's so true. Naging totoo ka doon sa pangako mo. Yeah, totoo yan. Ang pinaka-totality noon, yung pag-asa natin talaga ay ang Panginoong Jesus, right? Yeah. He resurrected from the grave. Alam natin si Jojo nandun, and we will see Jojo forever. Yes. When the Lord comes back or kung tinawag na tayo ng Panginoon sa Kanya. Itong ating programa it is a reminder that without Christ you can do nothing, but with Christ you can do anything. Right. We can do it. You can do it, mga kaibigan. Kaya ito ang ating program that would give more blessings and then strength to those who are weak, and then magiging continuous ang ating paglilingkod sa ating The Panginoon. story of Christ moves on kasi siya ho nag-establish ng story niya. And nakita natin sa buhay ni Te, nakita natin sa mga buhay ho ng mga listeners natin sa FEBC. Amen po. Because we can do it. Yes. We can do it. Yes, we can do it. With Christ who gives us strength, we can do it. Yes, we can do it. With Christ who gives us strength. Wow. Sumasabay sa atin si Jojo. No? What a blessing. What a blessing once again. Terry, thank you so much for sharing your life. Thank you po. Maraming salamat po. Ulitin, maybe we have more things to share as we go through life. Marami kikwento ko. Opo. Lalo na sa ninong ko. Lalaglag mo na naman ako. Susumbong kita kay Jojo. Thank you. Thank you po. Thank you. There is joy in serving Jesus. There is joy in serving Jesus. So, maraming salamat sa imong time. And then,
sa imong buhay, sa imong Ilonggo na. Nag-Ilonggo na. Oo, sa mga Thank anak. you rin po. Oo. So, continue to pray for our program too. Yeah, opo. Salamat din po. Okay. Yes. Well, ito po ang programang We Can Do It. Napapakinggan po sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din po sa Channel 185 sa GCTV. Kami po magpapaalam na. Kami po ang inyong mga lingkod. Maru Cepeda Javier. At Jonathan Martiz saying we can do it. Bye-bye. Stay safe. God bless. Bye-bye. God bless. Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.